Good day everyone, my name is Lani And I'm Edmond. from Calatagan RHU and here are the must knows for parents and guardians for the pediatric vaccination for ages 5 to 11 years old. Anong bakuna ay bibigay sa mga batang edad 5 to 11 taong gulang? Nitong Enero 2022, Pfizer pa lamang ang nabigyan ng Philippine FDA Emergency Use Authorization para sa mga batang edad 5 to 11 taong gulang. Pareho ba ang bakunang Pfizer na nauna na ibigay sa mas nakakatanda? Bagamat parehong brand, Pfizer, magkaibang timpla ang bakuna na para sa batang edad 5 to 11 taong gulang at edad 12 taong gulang pataas. Para siguradong tama ang bakunang ituturok, magkaibang kulay ang takip ng mga botelya ng bakuna. Orange para sa 5 to 11 years old at purple para sa 12 years old and up. Ano ang benepisyo ng pagbabakuna? Proteksyon sa pagka-ospital at kamatayan dahil sa COVID-19. Proteksyon sa komplikasyon kahit ng banayad ng COVID-19 at COVID-19 na walang simptomas o asymptomatic. Mas ligtas na pagbalik sa paaralan, face-to-face classes at pagkikita ng pamilya at kaanak. Proteksyon sa mga bataang hindi pa maaaring bakunahan edad 4 na taon pababa. Sino ang hindi pa maaaring bakunahan? Hindi pa maaaring mabakunahan ang mga sumusunod. Mga batang edad 5 to 11 na taong gulang na nasa quarantine o isolation pa dahil sa COVID-19. Mga sanggol at edad 4 na taong gulang at pababa. Mga batang may allergy sa anumang sangkap ng bakuna tulad ng polyethylene glycol o PEG at polysorbate. Ligtas ba ang bakuna para sa mga batang edad 5 to 11 taong gulang na may karamdaman or comorbidities? Oo, ligtas ang bakuna para sa kanila. Ang mga batang may karamdaman ang mas nangangailangan ng proteksyong kayang ibigay ng bakuna kontra COVID-19. Kailangan lamang ng payo ng doktor at medical certificate para sa kanilang karamdaman. Sino ang may kailangan ng medical certificate? Ligtas ang bakuna para sa mga may karamdaman at sila ang mas lalong nangangailangan ng proteksyon mula sa COVID-19 at komplikasyon nito. May medical complexity, nakasalalay sa makinarya tulad ng tracheostomy, may developmental delay o genetic anomaly. May genetic conditions, Down syndrome, trisomy 21, G6PD, primary immunodeficiency disorders, thalassemia at iba pang chromosomal abnormality. May neurologic conditions, seizure disorder, autism spectrum disorder, cerebral palsy, stroke in the young, chronic meningitis tulad ng tuberculosis, chronic neuromuscular disease, chronic demyelinating disease. May metabolic endocrine disease, diabetes mellitus, diabetes insipidus, hypothyroidism, adrenal insufficiency, hypopituitarism, at iba pang mga namamanang metabolic disease. May cardiovascular disease, sakit sa puso, hypertension, congenital heart disease, cardiomyopathy, rheumatic heart disease, mitral valve disease, pulmonary hypertension with right heart failure, obese, with a body mass index of more than 95 percentile for age and height, at mga na-diagnose ng HIV. May tuberculosis, pulmonary, extrapulmonary, and disseminated involvement of secondary or more organs. May chronic respiratory disease, sakit sa baga, chronic lung diseases, congenital respiratory malformation, restrictive lung disease, neuromuscular disorders, syndromic with hypotonia, skeletal disorders, chronic upper and lower airway obstruction, severe obstructive sleep apnea, tracheomalacia, stenosis, and bronchial asthma. May renal disorder, sakit sa bato, chronic kidney diseases, nephrotic syndrome, end-stage renal disease, ESRD, pasyenteng kailangan ng dialysis at continuous ambulatory peritoneal dialysis,
CAPD, glomerulonephritis, hydronephrosis. May hepatobiliary disease, sakit sa atay, apdo, chronic liver disease, cirrhosis, malabsorption syndrome. Immunocompromised dahil sa sakit o pagkagamot, bone marrow or stem cell transplant patients, solid organ transplant recipients, hematological malignancies, cancer patients na may chemotherapy, severe aplastic anemia, autoimmune or autoinflammatory disorder na nangangailangan ng immunosuppressive therapy, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, mga ginagamot ng immune modulating biological therapy, anti-tumor necrosis factor, rituximab at iba pa. Mga ginagamot ng systemic steroids ng higit sa 1 buwan, functional asplenia, inoperahan o tinanggalan ng pali or spleen. Dapat ba akong mangamba sa mga chismis ukol sa mRNA vaccine na ibibigay sa 5 hanggang 11 edad tulad ng Pfizer? Hindi totoong binabago ang DNA ng nabakunahan. Naglalaman ng fetal cells, microchip o animal products. Naglalaman ng COVID-19 virus. Naaapektuhan ang fertility. Ligtas at epektibo ang mga bakuna. Huwag maniwala sa mga fake news ukol sa mga bakunang COVID-19 para sa bata. Ano-ano ang mga maaaring asahang reaksyon sa bakuna? Karamihan ay banayad na sintomas tulad ng sa ibang bakuna. Sakit sa bahaging tinurukan, pananamlay o fatigue, sakit ng ulo, lagnat, karaniwan itong gumagaling sa loob ng 24 to 48 oras. May mga seryosong reaksyon ba na naitala sa bakuna? Sa mga pag-aaral, bihira ang mga seryosong reaksyon at gumaling din ang mga kabataang nagkaroon nito. Anaphylaxis o matinding allergy, myocarditis o pericarditis, pagkamaga ng muscles o talukap ng puso. Anong gagawin kung makaranas ng sintomas matapos magpabakuna? Maaaring magbigay ng paracetamol kung may lagnat sa temperaturang mahigit sa 38 degrees centigrade. Tandaan na ang dosis ng paracetamol ay nakabase sa timbang. Tawagan ang hotline na ibibigay sa inyo matapos magpabakuna para magkonsulta sa inyong doktor o primary care physician. Kayo ay aabisuhan kung kailangan pumunta sa pinakamalapit na healthcare facility. Ang mga malubhang reactions ay iimbestigahan ng akmang mga eksperto kung may relasyon sa bakuna o pawang nagkataon lamang. Kailangan pa ba magpabakuna laban sa ibang sakit? Oo naman, kailangan pa rin ng bata ng proteksyon laban sa ibang sakit kagaya ng measles rubella vaccine upang makaiwas sa sakit na tigdas at tigdas hangin. Ang dosing schedule ay 1 dose para sa grade 1, 6 to 7 taon gulang, 1 dose para sa grade 7, 12 to 13 taong gulang. Tetanus diphtheria vaccine para iwasan ang sakit na tetanus at diphtheria. Ang dosing schedule ay 1 dose para sa grade 1, 6 to 7 taon gulang at 1 dose for grade 7, 12 to 13 taong gulang na nakakuha na ng 3 doses ng Penta. Siguraduhin lang na ang pagitan ng bakuna sa COVID-19 at ibang bakuna ay 14 na araw o maaaring mas maiksi kung pinayuhan ng doktor.